3:00 ng madaling araw, nang bawiin ko ang lahat, inilipat ko ang titulo ng bahay, ang nag-iisang pamana, na dapat sana ay para sa anak ko, pabalik sa pangalan ko. Walang pag-aalinlangan, walang panginginig sa aking mga kamay habang pumipirma ako sa mga papeles sa opisina ng aking abogado. Ang tanging maririnig mo ay ang tunog ng aking ballpen sa papel at ang mahinang ugong ng oxygen machine ng kanyang asawa mula sa itaas. Akala ng anak kong si Marco, panalo na siya. Akala niya, nakuha na niya ang bahay na pinaghirapan namin ng kanyang ina sa loob ng 40 taon. Ang bahay na nagkakahalaga ng 30 milyong piso. Akala niya, hindi ko alam, pero mali siya. Dahil sa gabing iyon, sinimulan kong bawiin ang hindi lang ang bahay, kundi ang aking dignidad. Bago ko ipagpatuloy ang kuwento, kailangan ninyong malaman kung bakit umabot sa ganito. Ang pangalan ko ay Roberto Santos, 67 taong gulang. Isang biyudo na ang tanging pangarap na lang ay ang mamuhay ng payapa sa mga nalalabing taon ko. 3 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang aking pinakamamahal na asawang si Elena. At mula noon, ang bahay na ito sa Quezon City, ang tahanan na binuo namin, ang naging kanlungan ko. Tahimik, payapa. Hanggang sa isang araw, tumawag ang kaisa-isa kong anak na si Marco. Nasa Cebu sila nakatira noon, kasama ang kanyang asawang si Jenilyn at ang 2 kong apo, sina Ana at Miguel. Ang sabi niya sa telepono, "Tay, kailangan namin ng tulong, nawalan ako ng trabaho." Si Jenilyn, nagsara ang pinagtuturuan niyang Zumba. "Baon na kami sa utang, Tay. Hindi na namin alam ang gagawin. Bilang isang ama, ano ba ang isasagot mo?" Ang puso ng isang magulang, hindi marunong tumanggi sa anak na nangangailangan. Binuksan ko ang aking tahanan. Sabi ko, "Umuwi kayo rito. Dito muna kayo sa bahay. Malaki ito para sa akin. At para may kasama na rin ako." Dumating sila. Ang dating tahimik na bahay, biglang napuno ng buhay. Tawa ng mga apo ko. Ingay ng cartoons. Tugtog mula sa mga klase ni Jenilyn. Sa simula, masaya ako. Nawala ang lungkot ko. Ito na naman yung pamilya na pinangarap ko. Ang pamilyang binuo namin ni Elena. Ibinigay ko sa kanila ang master bedroom, ang kwarto namin ni Elena. Sabi ko sa sarili ko, temporaryo lang naman para maging komportable sila. Lumipat ako sa maliit na guest room, hindi ako nagreklamo. Para sa pamilya, gagawin mo ang lahat, hindi ba? Pero unti-unti, may mga napapansin akong kakaiba. Mga maliliit na bagay sa simula. Napansin ko, si Marco na ang unang kumukuha ng mga sulat sa labas. Kapag tinatanong ko, ang sagot niya, para masigurado lang, "Tay, na walang makakaligtaang bayarin." Akala ko, pag-aalala lang. Napansin ko, si Jenilyn, laging kinukuhanan ng litrato ang bawat sulok ng bahay, ang sala, ang kusina, ang hardin. Sabi niya, "Para sa social media lang po, Tay. Mahilig po kasi mga kaibigan ko sa home decor." Akala ko, normal lang. Pero ang pinakamatindi ay ang mga narinig ko. Ang mga salitang tumusok sa puso ko at gumising sa akin sa katotohanan. Isang gabi, narinig ko silang nag-uusap sa kusina. Akala nila tulog na ako. "Hindi na natin kayang maghintay pa," bulong ni Jenilyn. "Matanda na si Itay. Kailan pa ba natin makukuha itong bahay? Pwede natin itong ibenta. Makakakuha tayo ng malaki. Makaalis na tayo sa utang." At ang sagot ni Marco, ang sarili kong anak, ang siyang dumurog sa akin. "Kailangan nating kumilos," sabi niya. "Kausapin natin yung doktor. Sabihin nating nagiging ulyanin na siya, na hindi na niya kayang magdesisyon para sa sarili niya. Kapag nakuha na natin ang power of attorney, tapos na ang usapan. Ulyanin, isang pabigat." Iyon pala ang tingin nila sa akin. Hindi isang ama na tumulong, kundi isang hadlang na kailangang alisin. Wala silang utang na loob. Ang bahay na naging kanlungan nila ay tinitingnan na pala nilang pera. Ang amang nag-aruga sa kanila ay isa na lang problema. Doon ako nagpasya. Hindi ako papayag. Hindi ako ang matandang ulyanin na inaakala nila. Hindi ako ang tatay na basta na lang nila itatapon sa isang home for the aged
kapag nakuha na nila ang gusto nila. Pinaghirapan namin ni Elena ang lahat ng ito. Bawat pako sa bahay na ito may kwento. Bawat halaman sa hardin may alaala. At hindi ko hahayaang yurakan nila ang lahat ng iyon dahil lang sa pera. Ang hindi nila alam, habang sila ay nagpaplano sa likod ko, ako rin ay may sariling plano. Isang plano na mas matalino. Isang plano na mas pinag-isipan. Ang ginawa ko ng 3:00 ng madaling araw ay hindi paghihiganti. Ito ay katarungan. Ang akala nilang katapusan ng aking karapatan ay simula pa lamang ng kanilang pagbagsak. At sa kwentong ito, malalaman ninyo kung paano ko, isang 67 taong gulang na ama, nilabanan ang sarili kong anak para ipagtanggol ang aking tahanan at ang aking dignidad. Bago tayo magpatuloy, kung hindi nyo pa po nagagawa, ay mag-subscribe na po kayo sa ating channel. Pindutin nyo na rin po ang like button at mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba kung taga saan po kayo nakikinig ngayon. Ngayon, ipagpatuloy natin ang kwento. Isang gabi, pagkatapos naming mananghalian, habang ang mga apo ko ay abala na sa panonood ng telebisyon sa sala at si Jenilyn naman ay nasa kusina, lumapit sa akin si Marco. May dala siyang isang makapal, kulay brown na folder. Umupo siya sa tabi ko sa aming lumang sopa, ang parehong sopa kung saan madalas kami umupo ni Elena habang nagkakape. May kakaibang ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting pilit, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, nagsimula ng kumabog ng kakaiba ang dibdib ko. "Itay," sabi niya sa isang boses na pilit pinapakalma. "May mahalaga lang po sana akong gustong pag-usapan natin." Inilapag niya ang folder sa maliit na mesa sa pagitan namin. Ang bigat ng paglapag niya nito ay parang may dalang kung anong pasanin. "Alam niyo naman po, Tay, na mahalaga sa amin ni Jenilyn ang kapakanan niyo, lalo na ngayon na kayo na lang mag-isa." Tumango lang ako, naghihintay sa mga susunod niyang sasabihin habang ang isang maliit na boses sa loob ko ay nagsisimula ng magbabala. May mali, may hindi tama. Binuksan niya ang folder. Sa loob, nakasalansan ang mga papel na mukhang napaka-opisyal. Maraming mga salita na hindi ko maintindihan, mga pirmahan, mga notaryo, tila isang dokumentong galing pa sa korte. "Itay," pagpapatuloy niya, "nag-research po ako at nakausap ko rin po ang isang financial advisor," sabi niya. "Ang pinakamagandang paraan para maprotektahan ang mga ari-arian nyo, tulad nitong bahay, ay sa pamamagitan ng isang living trust." Living trust. Isang salitang banyaga sa aking pandinig. "Mayroon naman akong last will and testament, anak," mahinahon kong sagot. "Nakasaad doon ang lahat." Umiling siya, na para bang sinasabi na luma na ang aking pamamaraan. "Iba po kasi iyon, Tay. Ang will, dadaan pa po sa probate court. Aabuti ng buwan, minsan taon. Magastos po sa abogado. Isang malaking abala. Pero itong living trust, simple lang. Kapag dumating na po ang panahon, automatikong malilipat ang lahat ng walang problema. Walang gulo, walang gastos." Ang kanyang mga salita ay tila makatwiran, tila puno ng pag-aalala, ngunit ang aking pakiramdam ay salungat sa aking naririnig. Kinuha niya ang isang papel mula sa folder at itinuro ang isang linya sa ibaba kung saan may nakadikit na maliit na dilaw na papel na may nakasulat na pirmahan dito. "Simple lang po, Tay. Pirmahan niyo lang po ito. Para na rin po ito sa kapayapaan ng isip nating lahat, para sigurado na maaalagaan po kayo at ang lahat ng pinaghirapan niyo ni Inay." Tinitigan ko ang papel, tinitigan ko ang linya kung saan dapat akong pumirma. At sa isang saglit, naalala ko ang aking asawang si Elena. Naalala ko ang isa sa mga huling habilin niya sa akin bago siya pumanaw. Nakahiga siya noon sa aming kama, hawak ang aking kamay. Mahina na ang kanyang boses, ngunit malinaw ang kanyang sinabi. "Roberto," aniya, "lagi kang magtitiwala sa kutob mo. Ang puso, hindi nagsisinungaling. Kapag may naramdaman kang mali, kahit hindi mo maipaliwanag, maniwala ka." Ang kutob. Iyon ang nararamdaman ko ngayon. Isang malamig na kaba na gumagapang mula sa aking tiyan pataas sa aking lalamunan. Bakit ang pagmamadali? Bakit ngayon? Bakit parang napaka-importante na pumirma ako agad-agad? Itinaas ko ang aking tingin mula sa papel patungo sa mukha ni Marco, ang anak ko.
ang kaisa-isa kong anak. Nakita ko ang pag-aabang sa kanyang mga mata, isang uri ng pananabik na hindi ko gusto. Anak, sabi ko, at sinikap kong panatilihing matatag ang aking boses. Salamat sa iyong pag-aalala. Pero hindi ko ito pipirmahan nang hindi muna na ipapakita sa abogado ko. Kay Attorney Reyes, sa isang iglap, nakita ko ito. Isang mabilis na kislap ng pagkainis sa kanyang mga mata. Isang pagkunot ng noo na agad din niyang itinago sa likod ng isang pilit na ngiti. Ang maskara ng isang nag-aalalang anak ay sandaling nahulog at nasilayan ko ang kung anong nasa likod nito. Siyempre po, Tay, sabi niya na medyo nautal. Kung iyon po ang magpapanatag sa inyo, iniisip ko lang po sana na para makatipid tayo. Alam niyo na, magastos din ang abogado. Pero sige po, Tay, walang problema kung ano po ang gusto niyo. Kinuha niya ang folder at isinara ito. Tumayo siya at ngumiti ulit, ngunit alam kong may mali. Ang ngiting iyon ay hindi na katulad ng dati. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakaupo ako sa dilim ng aking maliit na kwarto, hawak ang alaala ng mga papel na iyon. Ang mga papel na iyon ay hindi lang basta dokumento. Naramdaman ko na iyon ay isang pagsubok. Isang pagsubok sa pagtitiwala, sa pamilya, at sa pagmamahal. At sa gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon mula nang dumating sila, nakaramdam ako ng takot sa loob ng sarili kong pamamahay. Ang papel na iyon ay naghasik ng pangamba na nagsimulang lumago sa aking puso. At alam kong kailangan kong malaman ang katotohanan. Kinabukasan, gumising ako na may bigat sa aking dibdib. Ang pakiramdam ng takot ay hindi nawala. Sa halip, ito'y naging isang malinaw na misyon. Kailangan kong makausap si Attorney Reyes. Ngunit paano? Hindi ko ito pwedeng gawin sa loob ng bahay. Ang mga dingding ay tila may mga tainga. Bawat kilos ko ay parang pinagmamasdan. Kaya't gumawa ako ng paraan. Gaya ng dati, nagbihis ako para sa aking pang-umagang lakad. Maglalakad-lakad lang ako, bibili ng pandesal, sabi ko sa kanila. Ngumiti si Jenny Lynn. Si Marco ay tumango lang habang nagbabasa ng dyaryo. Wala silang kamalay-malay. Dala ang aking lumang cellphone, naglakad ako hindi papunta sa panaderya, kundi sa isang maliit na parke ilang kanto mula sa aming bahay. Umupo ako sa isang bangko sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, sa lugar kung saan walang ibang tao. Nanginginig ang aking mga kamay habang dinadial ko ang numero ni Attorney Reyes, isang numero na saulado ko na sa loob ng 30 taon. Roberto, napatawag ka. Kumusta? Ang boses niya sa kabilang linya ay kalmado at pamilyar. Isang boses ng kapanatagan. Huminga ako ng malalim bago magsalita. Attorney, may problema yata ako, sabi ko. At ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang pagdating ni Marco, ang kanilang mga problema sa pera, ang mga maliliit na bagay na napansin ko, at higit sa lahat, ang tungkol sa mga papel para sa living trust na pinapipirmahan sa akin. Nakinig siyang mabuti, walang putol. Nang matapos ako, nagkaroon ng ilang segundong katahimikan sa kabilang linya at nang magsalita siyang muli, ang kanyang boses ay seryoso na. Roberto, makinig kang mabuti sa akin. Huwag na huwag kang pipirma ng kahit anong papel. Narinig mo ba ako? Kahit ano. Pero sabi niya, para daw sa kapakanan ko. Roberto, putol niya sa akin, at sa pagkakataong ito, may diin sa kanyang boses. Nag-aalala ako, base sa kwento mo itong living trust na ito, malamang ay isang uri ng revocable trust kung saan siya ang ginawang trustee. Kung pinirmahan mo iyan sa mata ng batas, epektibo mong inilipat sa kanya ang kontrol ng lahat ng ari-arian mo. Ang bahay, ang pera sa bangko, lahat. Oo, ikaw pa rin ang beneficiary habang nabubuhay ka, pero siya na ang magdedesisyon. Siya na ang may hawak ng lahat. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang mga salitang siya na ang may hawak ng lahat ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ibig sabihin, pwede niyang ibenta ang bahay kahit hindi ako pumayag? Tanong ko, halos pabulong na. Oo, Roberto. Pwede niya itong ibenta bukas kung gugustuhin niya. Pwede kanyang ilagay sa isang nursing home at gamitin ang pera mula sa bahay para bayaran iyon. Mawawalan ka ng anumang legal na karapatan para tumutol. Roberto,
Ito ay isang mapanganib na dokumento sa maling mga kamay. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang hangin ay tila ayaw pumasok sa aking mga baga. Ang anak ko, ang sarili kong anak, ay may kakayahang gawin ito sa akin? Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Hindi ito galit, hindi pa, purong sakit lang, isang malalim na sugat ng pagtataksil. Ano? Ano ang gagawin ko, attorney? Tanong ko. Ang aking boses ay basag na. Sa ngayon, magmamasid ka lang, mahigpit niyang bilin. Huwag mong ipahalata na may alam ka. Itago mo ang mga dokumento kung naibigay niya sa iyo, o kung hindi, hayaan mo lang. Ang mahalaga, umakto ka na parang normal ang lahat. Mag-obserba ka. Pakinggan mo sila. Isulat mo ang lahat ng mapapansin mong kahina-hinala. Mga petsa, oras, mga sinabi nila. Kailangan nating mag-ipon ng ebidensya. At Roberto, mag-ingat ka. Doblehin mo ang pag-iingat mo. Pagkatapos ng tawag na iyon, nanatili akong nakaupo sa bangko ng halos kalahating oras. Ang mundo sa paligid ko ay nagpatuloy, mga sasakyang dumadaan, mga taong naglalakad, ngunit ang aking mundo ay biglang tumigil. Ang tiwala, ang pundasyon ng isang pamilya, ay gumuho sa isang iglap. Ang anak na pinalaki ko at minahal ng buong puso ay tinitingnan na pala ako hindi bilang isang ama, kundi bilang isang balakid. Tumayo ako. Bumili ako ng pandesal sa kanto gaya ng sinabi ko. Umuwi ako sa bahay na tila walang nangyari. Ngumiti ako sa kanila. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, may isang bagong desisyon na nabuo. Hindi na ako ang Roberto na naniwala sa lahat ng kanilang sinabi. Simula sa araw na iyon, ako na ang Roberto na nagmamasid, nag-iingat, at naghihintay. Ang payo ng aking abogado ay hindi lang isang babala. Ito ang simula ng aking paglaban. Lumipas ang mga araw na para akong umaarte sa isang entablado. Sa umaga, nakikipagkwentuhan ako. Sa tanghali, nakikisalo sa kanila sa pagkain. Sa hapon, nakikipaglaro sa aking mga apo. Ngumingiti ako, tumatawa. Ngunit ang lahat ng ito ay isang malaking pagkukunwari. Sa loob-loob ko, ang aking mga mata at tainga ay bukas na bukas, naghahanap ng mga senyales, nag-aabang ng anumang magpapatunay sa aking mga kinatatakutan. At hindi ako nabigo. Ang katotohanan ay dumating sa akin, hindi sa liwanag ng araw, kundi sa katahimikan ng gabi. Isang gabi, hindi ako dalawin ng antok. Pabiling-biling ako sa aking kama. Ang mga salita ni Attorney Reyes ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. 2:00 na ng madaling araw. Ang buong bahay ay tahimik, maliban sa mahinang ugong ng aircon at ang malayong tahol ng aso. Bumangon ako para uminom ng tubig. Dahan-dahan akong naglakad palabas ng aking kwarto, maingat na huwag gumawa ng anumang ingay. Habang papalapit ako sa hagdanan, may narinig akong mga boses. Mahina, mga bulong, galing sa kusina sa ibaba. Huminto ako, pinakiramdaman ko. Ang mga boses na iyon, kilala ko. Si Marco at si Jenilyn. Dahan-dahan bumaba ako ng ilang baitang, sapat lang para marinig sila ng mas malinaw, ngunit sapat ang layo para hindi nila ako makita. Nakatayo ako sa dilim ng pasilyo at ang puso ko ay kumakabog na parang gustong kumawala sa aking dibdib. Hindi na natin kayang maghintay pa ng 5 taon, Marco. Iyon ang boses ni Jenilyn, puno ng inis at pagkadismaya. Kailangan nang magpa-brace si Ana. Si Miguel, kailangan ng tutor. Ang tatay mo, pwedeng umabot pa yan ng 90. Hindi na natin kaya. Hinaan mo ang boses mo, Jen. Baka magising siya, sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay mahina ngunit may halong tensyon. Sinasabi ko lang, kailangan nating bilisan to, giit ni Jenilyn. Handa na yung mga papeles. Kung pipirmahan lang niya, ayaw nga niya. Gusto pa niyang ipakita sa abogado niya. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. At ang sumunod na sinabi ni Jenilyn ang nagpatindig sa lahat ng balahibo sa aking katawan. Kung ganoon, kailangan natin ng ibang paraan. Yung kaibigan ko, si Cheryl, yung tatay niya, naging ulyanin. Kinuha niya ang power of attorney. Sinabi niya na hindi na kayang magdesisyon ng tatay niya para sa sarili niya. Ipinasok niya sa isang facility, tapos binenta niya ang bahay. Legal ang lahat, napatakip ako sa aking bibig. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig, pero hindi naman ulyanin si Itay, katwiran ni Marco. At ang sagot ni Jenilyn, ang sagot niya ang sumaksak sa akin ng paulit-ulit.
Pero sino ba ang nakakaalam? 67 na siya, mag-isa sa buhay, makakalimutin. Kung may doktor lang na magsasabi na hindi na niya kayang pamahalaan ang mga ari-arian niya, Jesus, Marco, hindi naman tayo gagawa ng masama, pinoprotektahan lang natin siya at tayo, nasasayang lang ang bahay na to sa kanya. Kalahati ng mga kwarto, hindi na nga niya ginagamit. Pwede nating ibenta, ilagay siya sa isang magandang assisted living, tapos gamitin natin ang matitira para makabangon. Smart planning to, Marco. Ito ang ginagawa ng mga responsableng anak. Responsableng anak, ulyanin, ipinasok sa isang facility. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal. Hindi ako makahinga. Ang anak ko, ang manugang ko, ay nagpaplano na itapon na lang ako na parang isang basahan kapag nakuha na nila ang kanilang gusto. Ang lahat ng pagmamahal na ibinigay ko, ang lahat ng sakripisyo, ay nauwi sa isang kalkulasyon ng pera. Ang halaga ko sa kanila ay ang halaga ng bahay na ito. Dahan-dahan, umurong ako. Bawat hakbang paatras ay parang 1 kilometro ang layo. Bumalik ako sa aking kwarto nang walang anumang ingay. Isinara ko ang pinto at sumandal dito. Doon, sa dilim, bumuhos ang aking mga luha. Pero hindi ito mga luha ng lungkot. Ito ay mga luha ng pagkawasak. Gumuho ang imahe ng aking anak sa aking isipan. Ang batang tinuruan kong magbisikleta, ang binatang ipinagmalaki ko sa kanyang graduation, ay wala na. Pinalitan siya ng isang estranghero na nag-uusap sa dilim, nagpaplanong nakawin hindi lang ang aking tahanan, kundi ang aking pagkatao. Nang gabing iyon, namatay ang isang bahagi ng aking pagiging ama. Ngunit may isang bagong bagay na isinilang. Isang malamig at matigas na determinasyon. Kung tingin nila ay isa akong matandang ulyanin, na madali nilang maloloko, nagkakamali sila. Hindi nila alam kung sino ang kanilang kinakalaban, at sisiguraduhin kong malalaman nila. Kinaumagahan, pagkatapos ng gabing iyon ng masakit na katotohanan, ang unang ginawa ko ay tawagan si Attorney Reyes. Hindi na ako nagpark sa malayo. Tumawag ako mula mismo sa loob ng aking kotse na nakaparada sa garahe. Tinitiyak na walang sinuman ang makakarinig sa akin. Attorney, sabi ko, at ang boses ko ay hindi na nanginginig tulad ng dati. Matatag na ito, malamig. Tama po kayo sa lahat. Narinig ko sila. Kailangan na nating kumilos. Ikinuwento ko ang bawat detalye ng pag-uusap na narinig ko sa kusina, ang plano tungkol sa pagdedeklara sa akin bilang ulyanin, ang balak na pagbenta sa bahay, ang pagpasok sa akin sa isang facility. Ito na nga ang kinatatakutan ko, Roberto, sabi ni Attorney Reyes. This is classic elder financial abuse. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. May kilala akong makakatulong sa atin. Ipinakilala niya sa akin si Ricardo Vargas, isang private investigator, dating pulis, nasa 50 anyos, isang lalaking mukhang nakita na ang lahat ng uri ng kasamaan sa mundo. Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop malayo sa aming lugar. Ikinuwento kong muli ang lahat sa kanya, tahimik lang siyang nakinig, tumatango paminsan-minsan na para bang kinukumpirma ang isang pattern na alam na niya. Ginoong Santos, sabi niya nang matapos ako. Ang gagawin natin ay simple lang. Hahayaan natin silang ilabas ang kanilang tunay na kulay. At idodokumento natin ang lahat. Ang kanyang plano ay maglagay ng mga maliliit at nakatagong kamera sa mga importanteng lugar sa bahay. Isa sa kusina, isa sa sala, at isa sa pasilyo sa labas ng aking kwarto. Legal po ito sa Pilipinas basta't may pahintulot ng isa sa mga partido sa usapan at sa kasong ito, kayo po iyon, paliwanag niya. Bukod sa mga kamera, binigyan niya rin ako ng isang recording device na mukhang ordinaryong ballpen. Lagi niyo po itong dalhin sa inyong bulsa, bilin niya. Kinabukasan, habang nasa labas sina Marco at Jenilyn para mamili, dumating si Ricardo na nagkunwaring isang technician ng internet. Sa loob lang ng isang oras, naikabit na niya ang lahat. Walang bakas, walang makakapansin. At nagsimula ang aking bagong buhay, ang buhay ng isang espiya sa sarili kong tahanan. Sa loob ng 2 linggo, ang aking cellphone ay naging bintana sa kanilang mga lihim. Pinapanood ko ang mga live feed mula sa mga kamera kapag nasa loob ako ng aking kwarto. Pinapakinggan ko ang mga recordings sa gabi. At ang aking natuklasan ay mas malala pa sa aking inaasahan.
Napanood ko, sa pamamagitan ng kamera sa sala, kung paano nila sinimulang halungkatin ang aking opisina nang ako ay nasa simbahan para sa aking volunteer work. Kinuha nila ang mga folder, kinuhanan ng litrato ang aking mga bank statement. Nakita ni Jenny Lynn ang aking maliit na notebook kung saan nakasulat ang lahat ng aking password, isang bagay na pinagawa sa akin ni Elena noon. Kinuhanan niya ng litrato ang bawat pahina. Narinig ko sa recording ang pakikipag-usap ni Marco sa telepono sa isang tao. Oo, sabi niya, kailangan namin ng isang neurologist na gagawa ng evaluation. Yung medyo palakaibigan, alam mo na. Nagpapakita na siya ng mga sintomas. Pagiging makakalimutin, nalilito sa mga petsa, hirap na sa mga desisyon tungkol sa pera, mga kasinungalingan. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Matalas pa ang isip ko. Naaalala ko ang lahat. Narinig ko rin si Jenilyn na kausap ang kaibigan niyang si Cheryl sa speakerphone. Siguro mga 3 buwan na lang bago niya malaman ang ginagawa natin, sabi ni Jenilyn. Kapag nakuha na natin yung evaluation na incompetent na siya, mabilis na ang lahat. Mabebenta ang bahay, mailalagay na siya kung saan. Mainit ang market ngayon. Pwede tayong kumita ng mga 25 milyon pagkatapos ng lahat. 25 milyon. Iyon pala ang halaga ko. Iyon pala ang halaga ng relasyon namin bilang isang pamilya. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay ang narinig kong pag-uusap ni Marco at ng aking apong si Ana. Itay, tanong ng inosenteng bata, may sakit po ba talaga si Lolo? Lagi niyo pong sinasabi na makakalimutin na siya, pero parang okay naman po siya sa akin. At ang sagot ni Marco, ang sagot ng kanyang ama, anak, tumatanda na kasi si Lolo mo. Minsan, mukha lang silang okay, pero hindi na talaga. Inaalagaan lang natin siya. Huwag mo nang alalahanin yon. Nilalason niya ang isipan ng sarili niyang anak. Tinuturuan niya itong maniwala sa isang kasinungalingan. Tinuturuan niya itong ituring ang kanyang lolo bilang isang problema. Sa sandaling iyon, nawala na ang lahat ng sakit. Napalitan ito ng isang matinding galit. Isang galit na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Tapos na ang pagmamasid. Tapos na ang pag-iipon ng ebidensya. Hawak ang aking cellphone, tinawagan ko si Attorney Reyes. Attorney, sabi ko, ang aking boses ay matigas na parang bato. Hawak ko na ang lahat. Oras na ng mga recording. Oras na para lumaban. Ano na ang susunod nating gagawin? Nasa loob ako ng aking kwarto, nakaupo sa paborito kong silya, suot ang aking earphones, habang ang ingay ng telebisyon mula sa sala ay nagsisilbing takip sa aking lihim na ginagawa. Pinapakinggan ko ang mga bagong recording na nakuha ng ballpen na bigay ni Ricardo. Sa loob ng ilang araw, ang maliit na bagay na ito ay naging saksi sa unti-unting pagkawasak ng aking pamilya. Bawat pag-uusap, bawat bulong, bawat tawa na may kasamang panlalait, lahat ay nakatago sa loob nito. Naghihintay na marinig. Ang mga nakaraang recording ay masakit na. Ang paghahalughog sa aking opisina, ang pagkuha ng litrato sa aking mga bank statement, ang mga tawag ni Marco sa kung sinong doktor para magtanong tungkol sa dementia evaluation, lahat iyon ay parang maliliit na hiwa sa aking puso. Ngunit ang pinapakinggan ko ngayon, ito ay iba. Ito ay isang saksak. Isang malalim na saksak na diretsyong tumama sa pinakapundasyon ng aking pagkatao bilang isang ama at isang lolo. Ang boses sa recording ay ang boses ng aking apong si Ana. Ang panganay, 12 taong gulang. Isang batang matalino at mapagmahal. Narinig ko ang kanyang tanong, malinaw at puno ng pag-aalala. Itay, sabi niya kay Marco, sigurado po ba kayong may sakit si Lolo? Sabi niyo po lagi siyang nakakalimot, pero noong naglaro po kami ng chess kahapon natalo niya ako. Sabi niya, naaalala pa niya yung mga laro namin noong maliit pa ako. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. At pagkatapos, narinig ko ang boses ng aking anak. Ang kanyang tono ay malumanay, mapagmahal, ang tono na ginagamit ng isang ama para turuan ang kanyang anak. Ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay puno ng lason. Ana, anak, sabi ni Marco, makinig ka kay Itay. Minsan, ang mga matatanda, mukha silang malakas, mukha silang okay sa labas, pero sa loob ng isip nila may problema na. Nagkakasakit na si lolo mo. At dahil mahal natin siya, kailangan nating gumawa ng mga desisyon para sa kanya, para protektahan siya,
Kaya kung may magtanong sa'yo, kahit sino, sabihin mo na si lolo mo ay nagiging makakalimutin na minsan nalilito na siya. Ginagawa natin ito para sa kanya, okay? Ito ang tamang gawin. Huminto ang mundo ko. Ang hangin ay tila hindi na dumadaloy ang salitang tamang gawin. Tinuturuan niya ang kanyang anak na magsinungaling. Tinuturuan niya ang aking apo na maging kasangkapan sa kanyang masamang plano. Ginagamit niya ang pagmamahal at tiwala ng isang bata para sirain ang sarili nitong lolo. Ang bata, na ang tanging nakikita ay ang kabutihan sa akin, ay pilit binubulag ng sarili niyang ama. Hindi na ito tungkol sa bahay, hindi na ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kaluluwa. Ang kaluluwa ng aking mga apo na unti-unti niyang nilalason. Ang imahe ni Ana, na may naguguluhang isipan, na pilit pinaniniwala sa isang kasinungalingan tungkol sa lolong nagmamahal sa kanya. Iyon ang sumira sa lahat ng natitirang pag-asa at pag-ibig sa aking puso para kay Marco. Doon, sa loob ng aking kwarto, habang pinapakinggan ang pagtataksil na iyon, isang desisyon ang nabuo. Hindi na ako pwedeng maghintay, hindi na ako pwedeng magmasidlang. Kailangan ko nang tapusin ito. Kailangan kong iligtas ang aking mga apo mula sa kanilang ama, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang tuluyang pagwasak sa aming pamilya. Dahil ang pamilyang ito, ang pamilyang nakikita ko ngayon, ay hindi na ang pamilyang minahal ko. Ito ay isang ilusyon, isang mapanganib na ilusyon. Tinanggal ko ang aking earphones. Ang galit ay nag-aalab sa aking dibdib. Ngunit sa ilalim ng galit na iyon, may isang bagay na mas malakas, determinasyon. Tapos na ang pagiging biktima. Panahon na para ipakita sa kanila kung sino talaga si Roberto Santos. Dala ang lahat ng recording at video footage, muli akong nakipagkita kina Attorney Reyes at Ricardo Vargas. Sa pagkakataong ito, sa opisina na ni Attorney Reyes kami nag-usap, isang lugar na ligtas at sigurado. Inilatag namin ang lahat sa malaking mesa. Mga litrato, mga transcript ng pag-uusap, ang video ng paghahalughog nila sa aking mga gamit, at ang pinakahuli, ang recording ng pag-uusap ni Marco at Ana. Habang pinapakinggan nila ang huling recording, nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Attorney Reyes. Ang kanyang propesyonal na anyo ay napalitan ng halatang pagkadismaya. Si Ricardo naman ay umiling-iling lang, na para bang sanay na siya sa ganitong uri ng kataksilan. Ito na yon, sabi ni Attorney Reyes. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso. Hawak na natin sila. May dalawa tayong pagpipilian, Roberto. Una, pwede tayong dumiretso sa pulis ngayon din, mag-file ng criminal complaint para sa attempted financial exploitation. O pangalawa, mas matindi. Pwede natin silang bigyan ng pagkakataon na tuluyang ilaglag ang kanilang sarili. Isang patibong. Gusto ko na silang umalis sa bahay ko, sabi ko. Ang aking boses ay puno ng kapaguran. Gusto ko nang matapos to. Kung ganoon, sabi ni Ricardo, ang pangalawang opsyon ang pinakamaganda. Kailangan natin silang mahuli sa akto. Kailangan nating ipakita sa korte, hindi lang ang kanilang intensyon, kundi ang kanilang aktwal na pagtatangka. At doon, sa loob ng opisina na iyon, binuo namin ang plano. Isang plano na kasing detalyado at kasing talino ng isang laro ng chess. Ang unang hakbang ay ang aking pag-arte. Pag-uwi ko sa bahay, tinipon ko sina Marco at Jeneline sa sala. Umupo ako at ipinakita ko sa kanila ang isang mukhang pagod, nalilito, at natatakot. Anak, sabi ko kay Marco, ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Nitong mga nakaraang araw, hindi maganda ang pakiramdam ko. Noong isang araw, nahilo ako. Akala ko ay na mild stroke ako. Nahihirapan akong mag-isip ng diretsyo. Natatakot ako. Nakita ko ang kislap sa mga mata ni Jeneline. Isang kislap ng tagumpay. Si Marco naman ay agad na lumapit at hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang kamay ay malamig. Ano po yun, Tay? Huwag po kayong mag-alala, nandito lang kami. Tama ka yata, anak? Pagpapatuloy ko. Baka tama ka sa sinasabi mo noon. Siguro, kailangan ko na nga ng tulong sa pag-aasikaso ng mga bagay-bagay. Itong bahay, ang mga pera. Nakakalito na. Pagod na ako. Siguro, handa na akong pirmahan yung mga papeles na sinasabi mo. Ang ngiti sa mukha ni Jeneline ay halos hindi na niya maitago.
Gusto lang naman po namin kung ano ang pinakamabuti para sa inyo. Tay, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Alam ko, sabi ko. Naging matigas lang ang ulo ko. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Pagod na ako. Nagtitiwala ako sa inyo. Nagyakapan kami. Isang yakap na puno ng kasinungalingan. Habang nakayakap sa akin si Marco, ang aking isip ay nasa plano. Itinakda namin ang pagpirma sa araw ng Biyernes, 10:00 ng umaga. Agad na tinawagan ni Marco ang kanilang abogado para sabihing pumapayag na ako. Ang hindi niya alam, si Attorney Reyes ay gumawa na rin ng mga bagong dokumento. Mukha itong eksaktong katulad ng mga peking papeles na ginawa nila, pero sa katotohanan, wala itong anumang bisa. Isa lamang itong props, isang pain. 2 araw bago ang Biyernes, nagpanggap akong mas lalong humihina. Nagkukunwari akong nakakalimot. Nagtatanong ng paulit-ulit. Lahat ay bahagi ng plano. Nakikita ko ang kanilang pananabik, ang kanilang pagiging kampante. Akala nila malapit na silang magtagumpay. Noong Huwebes ng gabi, nagpaalam akong matutulog na ng maaga. Masama na naman ang pakiramdam ko, sabi ko. Kailangan kong magpahinga para bukas. Malaking araw bukas, pero hindi ako natulog. Hating gabi, dahan-dahan akong bumangon. Ang kamera sa pasilyo ay gumagana. Narinig ko na naman sila sa baba, sa kusina. Pero ngayon, hindi na sila bumubulong. Sila ay nagdiriwang. Tapos na, Marco! Narinig kong sabi ni Jenilyn. Ang kanyang boses ay masaya. Pagkatapos bukas, sa atin na ang bahay. Pwede na nating simulan ang pagbebenta sa susunod na buwan. Nakausap ko na yung ahente. Sabi niya, madali nating maibebenta ng mga 30 milyon. Paano si Itay? Tanong ni Marco. May kaunting pag-aalinlangan sa kanyang boses. Anong paano? Doon natin siya ilalagay sa Riverside Gardens. Maganda naman doon. Medyo mahal, mga 60,000 isang buwan, pero balewala na yon. Magkakaroon tayo ng maraming pera. Marco, magiging okay na tayo. Sa wakas, wala nang problema. Yung braces ni Ana, yung tutor ni Miguel, yung bakasyon sa Hawaii na matagal na nating pinaplano, makakahinga na tayo. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Marco. Magagalit siya. Matanda na yon, sagot ni Jenilyn, na walang anumang bahid ng pag-aalala. Masasanay din yon. Ang mga matatanda, madaling mag-adjust. At sa totoo lang, humihina na rin naman talaga siya. Ito ang pinakamabuti para sa lahat. Ito ang pinakamabuti para sa lahat. Nakatayo ako sa dilim ng pasilyo at naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko pa naramdaman dati para sa aking anak. Hindi galit, hindi sakit, isang bagay na mas malamig. Pagtanggap. Pagtanggap na ang anak na minahal ko ay tuluyan nang nawala. Ang taong nasa baba ay isang estranghero. At bukas, haharapin ko ang estrangherong iyon. At sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang araw na minamaliit niya ang kanyang ama. Dumating ang Biyernes ng umaga. Ang araw ay sikat, ngunit sa loob ng aming bahay, may isang namumuong bagyo. Nagbihis ako ng maayos, isang malinis na polo shirt, ang aking paboritong pantalon. Gusto kong harapin ang araw na ito ng may dignidad. Sa baba, sina Marco at Jenilyn ay bihis na bihis din na para bang may pupuntahan silang isang mahalagang business meeting. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pananabik at ngiti. Akala nila ito na ang araw ng kanilang tagumpay. 10:00 ng umaga, eksakto, dumating si Attorney Reyes. Dala-dala ang kanyang briefcase na naglalaman ng mga peking dokumento. Sinalubong siya ni Marco at Jenilyn na may malapad ng ngiti. Good morning, Attorney. Tuloy po kayo, bati ni Jenilyn. Umupo kaming lahat sa aming mahabang lamesa sa dining room. Inilatag ni Attorney Reyes ang mga papeles. Ang lahat ay nakahanda na. Dad, sabi ni Marco. Handa na po ba kayo? Tumingin ako sa kanya. Diresto sa kanyang mga mata. Oo anak, handa na ako. Ngunit habang kinukuha ko ang ballpen, may sunod-sunod na kumatok sa aming pinto. Isang malakas at autoritatibong katok. Nagkatinginan sina Marco at Jenilyn, may pagtataka sa kanilang mga mukha. Sino yan? Tanong ni Jenilyn. Baka mga bisita ko, mahinahon kong sagot. Tumayo ako at binuksan ang pinto. Sa labas, nakatayo ang 3 tao. Isang babae na nakauniporme ng pulis, na ipinakilala ang sarili bilang si Detective Cruz.
Isang lalaki na nagpakilalang si Mr. Ocampo mula sa DSWD. At ang huli, ang matalik kong kaibigan, si Tomas, isang retiradong hukom. Ang ngiti sa mukha ni Marco ay biglang naglaho. Napalitan ito ng pagkalito. Ang kanyang mukha ay namutla. Itay, sino sila? Anong nangyayari? Umupo ka, Marco, sabi ko. Ang aking boses ay hindi na mahina. Ito ay matatag at puno ng autoridad. Umupo kayong dalawa, may kailangan tayong pag-usapan. Pumasok ang aking mga bisita. Si Detective Cruz at Mr. Ocampo ay tumayo sa likod ni na Marco at Jenilyn. Si Tomas naman ay tumabi sa akin. Ang masayang pagtitipon ay biglang naging isang interogasyon. Ang hangin ay naging mabigat. Sinimulan kong basahin ang isang script na inihanda namin ni Attorney Reyes. Sa loob ng nakaraang 2 buwan, ako ay nagsagawa ng isang investigasyon patungkol sa mga kahina-hinalang gawain na may kinalaman sa aking pinansya at mga ari-arian. Ako ay nakakalap ng mga ebidensya ng pagtatangkang pampinansyal na pagsasamantala, panloloko at sabuatan upang iligal na makuha ang aking mga ari-arian. Tumayo si Jenilyn. Anong kalokohan to? Tinutulungan ka lang namin. Umupo ka, Ginang Santos, sabi ni Detective Cruz. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Hindi ito isang pakiusap, kundi isang utos. At sinimulan naming ilabas ang lahat. Inilagay ni Ricardo, na kanina pa pala naghihintay sa labas, ang isang maliit na speaker sa mesa at isa-isa naming pinatugtog ang mga recording. Ang pag-uusap nila sa kusina tungkol sa pagdedeklara sa akin bilang ulyanin, ang plano sa pagbenta ng bahay, ang diskusyon tungkol sa mga nursing home, ang tawag ni Marco sa doktor, ang pag-uusap ni Jenilyn at ng kanyang kaibigan tungkol sa 25 milyon at ang pinakahuli, ang pagtuturo ni Marco kay Ana na magsinungaling. Habang tumutugtog ang mga recording, ang kulay ng mga mukha ni na Marco at Jenilyn ay nagbago mula sa puti, papunta sa pula at naging kulay abo. Si Ana, na nasa sala, ay nagsimulang umiyak. Si Miguel ay mukhang takot at nalilito. Kinapopootan ko ang katotohanan na kailangan nilang masaksihan ito, ngunit kailangan. Nang matapos ang mga recording, nagsalita si Detective Cruz. Ayon sa batas ng Pilipinas, ang financial exploitation of an elderly person ay isang mabigat na krimen. Ang attempted fraud ay maaari ring kasuhan. Ang mga ebidensyang iprinisenta ni Ginoong Santos ay sapat na upang kami ay magsampa ng kaso. Itay, ang boses ni Marco ay garalgal, puno ng desperasyon. Itay, patawarin mo kami. Hindi naman talaga namin gagawin. Gagawin nyo, putol ko sa kanya. Gagawin nyo, binalak nyo ang bawat detalye. Tumayo si Attorney Reyes. Ginoong Marco Santos at Ginang Jenilyn Santos, kayo ay opisyal na binibigyan ng isang eviction notice. Mayroon kayong 72 oras para lisanin ang pamamahay na ito. Lahat ng dokumentong kinuha nyo mula sa opisina ni Ginoong Santos ay dapat isauli. Lahat ng bank accounts na inyong ginalaw ng walang pahintulot ay iimbestigahan. Si Mr. Ocampo mula sa DSWD ay nagsalita rin. Magsasagawa rin kami ng isang buong audit sa pananalapi ni Ginoong Santos upang matukoy kung may mga pondo na nawawala. Doon na sumabog si Jenilyn. Ang kanyang takot ay napalitan ng galit. Hayop ka, manipulador kang matanda ka. Sigaw niya habang dinuduro ako. Nilinlang mo kami, ginawan mo kami ng patibong. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Prinotektahan ko lang ang sarili ko, sagot ko. Mula sa sarili kong pamilya, mula sa mga taong minahal ko at pinagkatiwalaan. Naiintindihan niyo ba ang ginawa niyo? Hindi lang ang legal na aspeto, naiintindihan niyo ba na sinira niyo ang pamilyang ito para sa pera, para sa isang bahay? Umiiyak na ngayon si Marco. Mga totoong luha, marahil. Itay, sorry po. Patawarin mo ako. Desperado lang kami. Yung mga bayarin, hindi na ako makapag-isip ng tama. Nakapag-isip ka ng tama para planuhin ito ng ilang buwan. Nakapag-isip ka ng tama para lasunin ang isipan ng mga anak mo laban sa kanilang lolo. Nakapag-isip ka ng tama para magdesisyon na ang halaga ko sa iyo ay 25 milyon. 25 milyon, Marco. Yan ang narinig ko. Ganyan na lang ba ako sa iyo? Isang real estate transaction? Ang aking mga salita ay tumagos. Walang sino man ang nakapagsalita.
Ang tanging maririnig ay ang pag-iyak ng aking mga apo. Ang araw ng pagtutuos ay dumating na, at sa araw na iyon, sa harap ng batas at ng aking mga kaibigan, binawi ko ang aking tahanan, ngunit ang presyo ay ang tuluyang pagkawala ng aking anak. Hindi sila inaresto ng mga pulis sa araw na iyon. Ang mga kasong pampinansyal ay mabagal ang proseso, ngunit ginawang malinaw ni Detective Cruz na may mga kasong nakabinbin laban sa kanila. Sa loob ng sumunod na 3 araw, ang bahay ay napuno ng tunog ng pag-iimpake. Ang masayang ingay na dati kong kinagigiliwan ay napalitan ng malungkot na kaluskos ng mga kahon at tape. Hindi nila ako kinakausap. Iniiwasan nila ang aking tingin. Nagmistula akong isang multo sa sarili kong pamamahay. Ang pinakamasakit ay ang makita ang aking mga apo. Si Miguel, 9 na taong gulang, ay laging nakatingin sa akin na may takot sa kanyang mga mata. Masyado pa siyang bata para maintindihan ang bigat ng kasalanan ng kanyang mga magulang. Si Ana naman, ang aking matalinong apo, ay umiiyak tuwing nakikita ako. Bago sila tuluyang umalis noong linggo ng hapon, lumapit sa akin si Ana. Niyakap niya ako ng mahigpit. "Lolo, I'm sorry po," sabi niya habang humihikbi. "Hindi ko po alam. Pangako po, hindi ko po alam." Niyakap ko siya pabalik at naramdaman ko ang pagtulo ng sarili kong mga luha. "Alam ko, apo. Alam ko, mahal. Hindi mo ito kasalanan." Umalis sila. Ang bahay ay biglang naging tahimik. Isang nakakabinging katahimikan. Ang dating ingay na minsan kong inireklamo ay ang ingay na hinahanap-hanap ko ngayon. Ang bawat sulok ng bahay ay may alaala nila, ngunit ngayon, ang mga alaalang iyon ay nababalot na ng sakit at pagtataksil. Ang prosesong legal ay tumagal ng 4 na buwan. Dahil sa dami ng ebidensya, pinayuhan ng kanilang abogado sina Marco at Jeneline na umamin na lang sa isang plea deal para makaiwas sa mas mabigat na parusa. Ang kanilang sentensya: 5 taong probasyon, pagbabayad sa lahat ng aking legal na gastos, sa pilitang financial counseling, at isang permanenteng restraining order na nagbabawal sa kanila na lumapit sa akin o sa aking ari-arian, walang kulong. Sabi sa akin ni Attorney Reyes, karaniwan daw iyon para sa mga first-time offenders na hindi naman talaga tuluyang nakapagnakaw. "Ang sistema ay hindi perpekto, Roberto," sabi niya. "Ngunit iba ang kaso sa civil court. Isinampa ko sila ng kaso para sa emotional distress, attempted fraud, at invasion of privacy. Nanalo ako. Ang korte ay nag-utos sa kanila na bayaran ako ng 1,000,000 piso, isang halaga na marahil ay babayaran nila sa loob ng maraming taon. Pero ang totoo, ang pera ay hindi na mahalaga. Wala sa mga iyon ang mahalaga. Nauupo ako ngayon sa aking bahay, ang bahay kung saan binuo namin ni Elena ang aming buhay, at ako ay muling nag-iisa. Binisita ako ni Tomas." Tumatawag si Attorney Reyes. "Bumalik na ako sa aking mga dating routine. Kape sa umaga, paglalakad sa parke, pagboboluntaryo sa simbahan. Ngunit hindi na ako tumatawag kaninuman tuwing linggo. Wala na akong mga apo na bumibisita tuwing Sabado. Wala na akong anak na tumatawag para kumustahin ako." Nagpadala ng sulat si Marco noong 1 buwan. Nasa therapy daw siya. Pinagsisikapan daw niyang ayusin ang kanyang sarili. Na-realize na daw niya ang kanyang nagawa. Humihingi siya ng tawad balang araw. Hindi pa ngayon, alam niyang masyado pang maaga, pero balang araw, hindi ko sinagutan ang sulat. Hindi ko alam kung sasagutin ko ito balang araw. Paano mo patatawarin ang isang taong hindi lang nagtangkang nakawin ng iyong ari-arian, kundi pati na rin ang iyong dignidad at ang pagmamahal ng iyong mga apo? Nakatayo ako sa aking beranda, hawak ang isang tasa ng kape. Pinapanood ang pagsikat ng araw, ang bahay na ito, ang kapitbahayan na ito. Ito ang lahat ng natitira sa akin mula kay Elena. At ipinaglaban ko ito. Nanalo ako. Ngunit sa aking tagumpay, naramdaman ko ang isang malalim na pagkatalo. Nawala sa akin ang isang bagay na hindi na maibabalik ng anumang halaga ng pera. Nawala sa akin ang aking anak. Ang resulta ng kataksilan ay isang buhay na puno ng katahimikan at mga alaala ng isang pamilyang winasak ng kasakiman. Nakasandal ako ngayon sa aking paboritong tumba-tumba dito sa beranda. Tahimik na ang paligid.
Ang tanging naririnig ko na lang ay ang huni ng mga kuliglig at ang paminsan-minsang pagdaan ng tricycle sa kalsada. Napakasarap ng simoy ng hangin ngayong gabi. Malamig, payapa. Dati, punong-puno ng ingay ang bahay na ito. Nandyan ang tawanan, nandyan ang sigawan ng mga apo, nandyan ang tunog ng telebisyon na laging nakabukas. Pero ngayon, ako na lang at ang aking mga alaala. Huminga ako ng malalim. Sa totoo lang, hindi ko akalain na aabot ako sa ganitong punto ng buhay ko. Hawak ko ngayon ang isang tasa ng mainit na tsaa habang nakapatong sa maliit na mesa sa aking tabi ang folder ng mga dokumento. Ang mga papeles na naging dahilan ng lahat ng gulo. Ang titulo ng lupa, ang mga bankbook, ang mga kasulatan. Nailigtas ko ang aking tahanan. Nailigtas ko ang bunga ng ilang dekadang pagbabanat ng buto. Ang perang pinag-ipunan namin ng yumaong asawa ko naaabot din sa mahigit 10 milyong piso kung susumahin lahat ng ari-arian ay nasa akin pa rin. Walang nakuha ni Cinco ang mga taong nagtangkang manlamang sa akin. Ang problema lang, hindi ibang tao ang mga kinalaban ko. Sila ay ang aking sariling dugo at laman. Masakit, sobrang sakit. Parang may tumutusok sa dibdib ko tuwing naaalala ko ang huling paghaharap namin sa korte. Nakita ko ang galit sa mga mata ng panganay ko. Nakita ko ang pagkadismaya sa mukha ng bunso ko. Hindi dahil sa nawalan sila ng ama, kundi dahil nawalan sila ng manang inaasahan nilang makuha ng mas maaga. Pero ngayong gabi, habang ninanamnam ko ang init ng tsaa, na-realize ko ang isang bagay. Mas mahalaga ang kapayapaan ng isip kaysa sa kahit anong koneksyon na pilit mong pinanghahawakan pero sinasaktan ka naman. Kaya kayo, mga kaibigan ko, mga kapwa ko senior citizen na nakikinig ngayon, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang natutunan ko. Gusto kong itatak ninyo ito sa inyong isipan dahil ayaw kong maranasan ninyo ang pait na naramdaman ko. Una sa lahat, huwag ninyong babalewalain ang inyong kutob. Alam niyo yung pakiramdam na parang may mali. Yung kahit nakangiti ang kausap mo, kahit ang tamis ng mga salita nila, pero ang bigat ng dibdib mo, pakinggan niyo yun. Yun ang anghel de la guardia natin na bumubulong. Noong una silang lumapit sa akin, may dala silang mga prutas at gamot. Ang babait, ang lalambing. Tay, magpahinga ka na lang, sabi nila. Kami na ang bahala sa negosyo. Pirmahan mo na lang ito para hindi ka na ma-stress. Muntik na akong bumigay. Kasi nga naman, matanda na ako. Mahina na ang tuhod. Malabo na ang mata. Gusto ko na lang mag-relax. Pero may bumulong sa isip ko. Bakit nagmamadali sila? Bakit parang atat na atat silang makuha ang pirma ko? Ang kutob ko. Ang nagligtas sa akin. Kung hindi ko pinakinggan yon, malamang nasa kalsada na ako ngayon o kaya ay nakatira sa isang masikip na kwarto habang sila ay nagpapakasasa sa perang hindi naman nila pinaghirapan. Pangalawa, at ito ay napaka-importante, isulat ang lahat. Sa kultura nating mga Pilipino, mahilig tayo sa usapang lalaki o kaya ay laway lang. Sapat na daw ang salita dahil magkakapamilya naman. Mali yan. Malaking pagkakamali yan. Pagdating sa pera at ari-arian, walang kamag-anak, walang kumpare at walang kaibigan, kailangan lahat ay nasa papel. May isang pagkakataon na sinabi ng anak ko, Tay, hihiramin ko lang ang titulo sandali, may ipapakita lang ako sa bangko. Kung ibinigay ko, yun nang walang kasulatan. Baka naisanla na nila ang bahay na ito nang hindi ko alam. Kaya ang payo ko sa inyo, maging metikuloso. Huwag kayong mahihiyang humingi ng resibo. Huwag kayong mahihiyang magpagawa ng kontrata kahit sa sarili ninyong anak. Kung talagang mahal nila kayo at wala silang masamang balak, hindi sila magagalit kung gusto ninyong maging malinaw ang lahat sa papel. Ang tawag doon ay respeto. Respeto sa inyong pag-aari at respeto sa inyong desisyon. At kung sakaling lumabo na ang inyong mga mata tulad ko, huwag na huwag kayong pipirma ng kahit ano na hindi nyo nababasa ng buo. Ipabasa nyo ito sa abogadong pinagkakatiwalaan ninyo o sa isang kaibigan na walang interes sa inyong yaman. Tandaan nyo, ang isang pirma ay pwedeng magpabago ng buhay nyo sa isang iglap. Pangatlo, protektahan ang inyong sarili kahit pamula sa inyong pamilya. Ito ang pinakamahirap lunukin. Tayong mga magulang, sanay tayong ibigay ang lahat para sa mga anak. Mula noong sanggol sila,
inuuna natin sila. Subo na lang natin, ibibigay pa sa kanila. Pero darating ang panahon na kailangan ninyong unahin ang inyong sarili, ang inyong ipon, ang inyong pensyon, ang inyong lupa. Iyan ang inyong sandata sa pagtanda. Iyan ang pambayad nyo sa maintenance na gamot. Iyan ang pambayad nyo sa ospital kung sakaling magkasakit kayo. Iyan ang pambayad nyo sa caregiver kung hindi nyo na kayang kumilos. Huwag nyong ibigay ang inyong power ng masyadong maaga. Narinig ko na ang kwentong ito nang paulit-ulit sa mga kumpare ko sa plaza. Ibinigay na ang mana habang buhay pa, tapos noong wala ng pera si lolo at lola, pinagpasa-pasahan na sila ng mga anak na parang bola. Doon ka muna kay kuya, sabi ng isa. Doon ka muna kay ate, sabi naman ng isa. Walang may gustong kumupkop dahil wala na silang makukuha. Ayokong mangyari yan sa inyo. Kaya matuto tayong magdamot para sa ating seguridad. Hindi masamang magtira para sa sarili. Sa katunayan, obligasyon nyo yan sa inyong sarili. Ang tawag diyan ay dignidad. Nais ko ring pag-usapan ang tungkol sa dignidad. Noong kasagsagan ng kaso, maraming nagsabi sa akin, Roberto, ibigay mo na lang, matanda ka na, hindi mo na madadala yan sa hukay. Totoo naman. Hindi ko madadala ang pera sa hukay. Hindi ko madadala ang titulo ng lupa sa langit. Pero hindi tungkol sa pera ang laban na ito. Tungkol ito sa prinsipyo. Tungkol ito sa karapatan kong mabuhay ng payapa at may respeto sa sarili kong pamamahay. Kung ibinigay ko ang lahat dahil sa takot o dahil sa awa, mawawala ang respeto ko sa sarili ko. Magiging kaawa-awa ako sa paningin nila. At yun ang hindi ko matatanggap. Ngayon aaminin ko, malungkot mag-isa. Minsan, hinahanap-hanap ko pa rin ang ingay. Tuwing Pasko o tuwing kaarawan ko, may kirot pa rin. Pero kapag naiisip ko ang alternatibo, mas pipiliin ko na ang ganito. Mas pipiliin ko ang tahimik na gabi kaysa sa magulong buhay kasama ang mga taong naghihintay lang sa pagpanaw ko para maghati-hati sa yaman. Mas pipiliin kong kumain ng simpleng lugaw na binili ko gamit ang sarili kong pera kaysa kumain ng lechon na galing sa kamay ng anak na walang ibang hangad kundi ang makuha ang aking lagda. Sa mga kapwa ko lolo at lola, makinig kayo ng mabuti. Hindi nasusukat ang tagumpay ng pagtanda sa dami ng taong nakapaligid sa inyo. Nasusukat ito sa payapa ninyong pagtulog sa gabi. Nasusukat ito sa kalayaang magdesisyon para sa sarili nyo. Tingnan nyo ako. Mag-isa, oo, pero malaya. Hawak ko ang oras ko. Kung gusto kong gumising ng tanghali, pwede. Kung gusto kong pumunta sa probinsya at mamasyal, pwede. May pambayad ako. Wala akong hinihinging pabor kahit kanino. At higit sa lahat, wala akong pangamba na baka bukas makalawa ay palayasin ako sa sarili kong bahay. Kaya ito ang hamon ko sa inyo. Ayusin nyo ang inyong mga papeles habang malakas pa kayo. Kumuha kayo ng abogado na para sa inyo lang, hindi yung kakilala ng anak nyo o ng manugang nyo. Gumawa kayo ng last will and testament para malinaw ang inyong mga habilin. Huwag niyong hayaan na ang inyong pinaghirapan ang maging dahilan ng pag-aaway-away ng inyong pamilya, pero huwag niyo ring hayaan na agawin ito sa inyo habang humihinga pa kayo. Mahalin niyo ang inyong mga anak, pero huwag niyong kalilimutan na mahalin din ang inyong sarili. Minsan, ang pagiging matigas ay isang uri ng pagmamahal. Tinuturuan niyo silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Tinuturuan niyo silang magsumikap tulad ng ginawa niyo noong kabataan niyo. Hindi tayo nagtrabaho ng ilang dekada, nagtiis ng init at ulan, nagtipid sa pagkain para lang lustayin ng iba sa isang iglap. Tumayo ako mula sa tumba-tumba at naglakad papunta sa may bintana. Tanaw ko mula rito ang bakuran, ang mga puno ng mangga na ako mismo ang nagtanim. Ang bakod na ilang beses kong kinumpuni. Ito ang aking kaharian. At ako pa rin ang hari dito. Sa pagtatapos ng kabanatang ito ng buhay ko, masasabi kong may halong pait at tamis ang aking nararamdaman. Pait dahil sa nawalang relasyon. Tamis dahil sa tagumpay ng katarungan. Pero higit sa lahat, payapa. Isang malalim at tahimik na kapayapaan na hindi nabibili ng salapi. Ito ang gantimpala ko sa pagiging matapang. Ito ang premyo ko sa paninindigan sa kung ano ang tama. Kaya, isinasara ko na ang folder ng mga dokumento.
Itatabi ko na ito sa aking kahadeyero. Tapos na ang laban. Panalo na ako. Oras na para magpahinga. Pinatay ko ang ilaw sa beranda. Pumasok ako sa loob ng bahay at dahan-dahang isinara ang pinto. Click! Nakalak na. Ligtas na ako. Magandang gabi sa inyong lahat. At sana, sa pagtanda natin, matagpuan nyo rin ang tapang na protektahan ang inyong dignidad dahil sa huli, yan lang ang tanging yaman na dadalhin natin hanggang sa kabilang buhay. Muli, ako si Roberto. Isang senior citizen, isang survivor, at higit sa lahat, isang taong may dangal. Hanggang sa muli.